Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. No, tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, eto na naman tong si Labato, no? Yung mga kampo ng Duterte, no? Binabanatan po ngayon si Trillanes, no? Dahil nga po si Trillanes nagpunta po dun sa ICC. Sinasabi niya baka wini-welfare check mo lang ang Pangulong Duterte. Di po ba? Bakit kasi hindi nyo tanungin ano yung purpose ng ipinunta doon ni Trillanes? No, hindi lang naman po si Trillanes ang nagpunta doon, kundi yung mga iba pa na kasamahan nila, no? Para matignan naman yung mga kalagayan ng mga nandoong mga witnesses, yung mga na-secure nila, no? Pero minamalis siya po ng mga kampo ng Duterte, parang napipikon sila, bakit nandoon si Trillanes? O bakit naman, bawal ba? Pinagbawal ba ng bansang Netherlands na wag papuntahin sila Trillanes at mga kasamahan nito? Meron ba silang ban sa bansang Netherlands? Wala naman siguro, at hindi nyo naman pag-aari siguro ang Netherlands. Hindi nyo naman siguro pag-aari yung The Hague o yung ICC. Bakit kayo napipikon? Ano naman kung makichismis si Trillanes niya sa kalagayan ng inyong poong berdugo? Di ba? Hindi nyo nga alam yung purpose ng pagpunta doon ni Trillanes, nagdadakdak kayo kung ano-anong pinagsasabi ninyo. Di ba? Na sinasabi nung anak ni Berdugong Digong na panayan lang ang lo, yung may yot-yot man na may 51 billion, ano daw po, itatago na daw ni Trillanes yung mga testigo na bago nilang kinuha tulad ni Garma. Si Garma po may warrant of arrest sa Pilipinas. Ipapahanap pa siya sa Interpol ng DOJ. Sinong magkukup-kup sa kanya? Di po ba mga kababayan? Kung ano-anong sinasabi ninyo, hindi nyo naman pala alam ang purpose. Tapos nung na-interview si Sonny Trillanes dun sa isang radio show ng One News, kila Ronald Llamas at yung kasamahan niya, sinabi naman pala na maganda naman pala ang kalagayan ng ICC sa kanilang mga nakadetini doon, provided lahat ng pangangailangan, at higit sa lahat, si Digong pala ay merong 24 hours, 7 days a week na privilege na makausap yung kanyang mga pamilya. Di ba? Yun ang hindi sinasabi sa inyo. Di ba? Tinatago yun ng mga Duterte para patuloy yung kanilang script na magpaawa. Ay hindi po bebenta. Kaya siguro sila nagagalit kasi si Trillanes ilalahad ang katotohanan. So therefore, the truth hurts talaga. Kaya tama po talaga ang Panginoong Jesus. The truth will set you free, and if you know the truth, it will gonna hurt you. Lalo na kung ikaw ay nagwi-withhold ng katotohanan. Ngayon po, si Bato, ano na naman ang sinasabi niya? Meron pong patutsyada si Bato, inaalipusta nila si Trillanes. Ano pang gagawin yung character assassination kay Trillanes? Hindi naman siya tatakbong senador. Hindi naman siya tatakbong presidente. Wala naman election ngayon. Pero anong magagawa niya sa kredibilidad ng pagkatao ni Trillanes? Hindi naman siya political right now. Wala siyang pwesto. Di ba? Ang gusto niya lang, malaman yung kalagayan ni Digong kung totoo yung drama. Ang sabi niya nga, it's all drama ng mga Duterte. Ngayon, binabasag nyo siya. Sinasabihan nyo ng masasama, lalo na rin isa si Bato, nakisawsaw na. Diba? Unsenatoriable po yan. No? Hindi pwede yan. Senator kayo ng taong bayan, hindi kayo senator ng iisang pamilya lang. Napaghahalata talaga kayo. This is total confirmation that Bato, Robin, Bongo, Aimee, and the rest of them are really, truly for the Dutertes. Only senators for the family of Duterte. No? Pangalagaan ang kapakanan ng mga Duterte. Pero pag sa kapakanan ng taong bayan, walang pakialam. Ano sabi ni Bato sa quote card na nakita natin? Wala na daw pong pondo
pangpondo si Trillanes sa mga gawain niya kasi wala na daw po yung flood control scam gate. Di na daw po mabibiyayaan si Trillanes tulad nila Martin at co ng flood control na pera na ninakaw nitong dalawa. Ha? Ganon? So ibig sabihin meron kayong source, meron kayong information that Sonny Trillanes is receiving money from Martin Romualdez or Elizalde Co na galing sa flood control nakaw? Meron ba yon? Pakita nyo ebidensya. Oh, di ba to? Nako, libelous yan kung totoo yan. Kung ako kay Sonny Trillanes, dadaling kita sa korte ba to? Ilabas mo ang patunay mo na ako ay tumanggap ng pera galing kila Martin na ninakaw nila sa flood control scam. Hindi nyo nga mapapatunayan pa na talagang nagnakaw si Martin Pwedeng si Co. Kasi hindi lang isang resource person ang nagsabit sa kanya, kundi multiple. Ngayon, baka ikaw madimanda ka rin ni Martin Romualdez. Kasi binanggit mo Di po ba? Patunayan mo ba to na itong si Trillanes ay tuta ni Martin Romualdez? Patunayan nyo na si Trillanes ay kumukubra ng pera dyan sa flood control na yan. Mahirap po mag-akusa, Senator Bato, alam mo yan. Hindi porket bumisita lang si Trillanes sa ICC, kung ano ang ilalagay ninyo, ikakabit nyo siya sa flood control scam. Parang lang yan parang dilima script nyo din yan o yung mga kaaway ninyo. Ikakabit at ikakabit ninyo pero wala pala kayong matibay na ebidensya. Di ba? Dapat magreklamo si Trillanes, hindi lang sa korte, kundi sa ethics committee rin. Parang yung gagawin nung isang sa radio show ng Abante, yung DWAR, yung sinabihang tanga ni Marcoleta. Dadaling siya sa ethics, dapat ganun din kay Bato. You are accusing of someone na wala kang mapakitang ebidensya. Kayo talagang mga manang-mana kayo kay Duterte. I planted evidence Kayo naman ay planted a story. Kailangan bilhin ninyo Hindi ko na kailangang magpakita ng ebidensya. May ebidensya nga kayo, AI naman. May ebidensya kayo, parang gawang rekto, yung kasabihan, di ba? Ibig sabihin, mga peke. So, ibig sabihin, ang mga pagkatao ninyo ay peke. Superficial. Makapal pa kayo sa orokan at adobe. Di po ba? O Bato, kaya mong panindigan yan? Kaya mong maglabas ng ebidensya? O, dahil galit na galit ka, nilabas lang ni Trillanes yung katotohanan base doon sa interview. Siya po nakita niya. Ikaw Bato, napuntahan mo na ba yung amo mo sa ICC? Ni yata anino mo, hindi pa nakakadapo dun sa ICC. Pareho kayo ni Bato Di po ba? Yung nakita nyo pong larawan dyan ni Bato, nasa Europe siya. Gawa-gawa lang yata yun. Oo, mukhang inedit lang po. Pero hindi pa po nakakatungtong sa ICC si Bato. Pero malapit-lapit na daw, sabi ni Trillanes. Di ba? Sabi ni Trillanes dun sa the same interview din sa kanya, baka early next year. So ano po yung early next year mga kababayan? The first quarter from January to March, yun po yung mga early next year. So antayin natin. 3 po yung nakapending daw, may pending warrant of arrest, yung gagawin pa. Tapos i-release na yan sa Interpol. Kasi itong 3 na to, ang matunog ang pangalan na laging nasasambit doon sa redacted ng mga reports. Sino po yan? Si Bato, si Go at si Albayalde. Na-topic na natin yan. Kaya siguro umaatungal si Bato. Ngayon, meron po akong napanood sa video ng ng ABS-CBN. Sa loob po ng elevator, kasama po ni Bato yung mga ilang reporter at tinanong po siya, ano daw po ang kanyang masasabi? Ito po daw sa sinasabi nila na meron kayong warrant of arrest na manggagaling sa ICC. Ano ang sagot ni Bato? Ready ako. Ba? Yan na naman ang sagot mo. Are you sure? Ready ka? O baka naman nasambit mo lang yan para maging macho ang dating sa amin. Para sabing hindi ka natatakot. Noon nga nung nagpa-press con kay, galit na galit kay, pero parang iba yung gusto mong sabihin Napipilitan ka lang magpakita ng pagiging matapang. Pero yung prior to that, ano ang sabi mo? Hihingi ako ng tulong sa Senado, pupunta ako sa Supreme Court,
Hindi mo na makikita yung mga apo mo. O di ba? Nandun ba yung tapang nun? O ngayon, ang tapang mong sinabi, ready ka na? Are you sure? Ready ka na? O, baka mamaya niyan sa ready na. Ang tanong, ready kang magpadampot sa ICC? O ready ka nang magtago? O di kaya yung pangatlo, mga kababayan, ready na siyang humingi ng tulong o di kaya tumakbo sa saya ng Senado o saya ng Supreme Court. Yun lang yan, tatlo na yan. Totoong sinabi niyang ready na siya na pumunta sa ICC at magpakulong? Ready na siyang magtago? O ready na siyang humingi ng tulong sa saya ng Senado at Supreme Court? Yun po yan, mga kababayan. Matapang po niya sinabi, ready ako. Pero hindi niya sinabi anong klaseng ready siya. Mamili kayo doon sa tatlo. Oo. Akala nyo si Bato tapang-tapang? Softy po yan. Oo, softy. Akala nyo ano siya, yung bato talaga matigas. Pero sa totoo lang, teddy bear po yan. O di kaya siya yung pamunas ng puwet, yung charm. Malambot. Softy. Miro mo, ready na daw siya. Para lang siyang si Digong, O, para lang siyang si Digong dati. ICC, bilisan ninyo. Mamamatay na lang ako, hindi nyo pa ako naimbestigahan. O nung nahuli, anong sabi? My name is Rodrigo Roa Duterte. Alos hindi niya mabanggit yung pangalan niya. Siguro napapamuro siya. Putan, sama ng acting ko pag si Bato, sakali lang. Napunta ng ICC. Anong sasabihin ni Bato? Siguro ibalik nyo ako ng Pilipinas. Di ba, mga kababayan? Baka magsisisigaw si Bato doon. Ibalik nyo ako ng Pilipinas. Eto pa, ano lang to satire lang ito, Senator Bato, wag ka sanang balat sibuyas. Baka naman kaya siya ready na, kasi baka i-house arrest si Digong sa Netherlands. O, pag na-house arrest, sama na siya doon, at least pare-pareho silang house arrest, magdadahilan siya. Masakit kasi yung almoranas ko. Kailangan ma-house arrest din ako. So, sila nang mag-aabot ng vitamins ni Digong, sila nang maglalagay ng brief ni Digong. Magiging nurse aid po sila ni Digong, lalo na si Bongo. O, dakilang julalay yan, si Bongo. Dakilang tagahimod ng puwet ni Duterte yan, mga kababayan. Baka namimiss niya yung puwet ni Duterte. Di po ba? O, nakakahiya po. Sabihan mo ba naman na ganun si si Bato, si Trillanes. Visit kayo, mga kababayan. Nakakaasar, di ba? O, ready na daw siya, mga kababayan. O sige, pero mamili tayo kung anong klaseng ready siya. Kasi mamaya, pag dumating na yung warrant of arrest, baka magbago na naman ng music. O, dati, rockstar siya. Pag dumating na, baka maging emotional ballad na yung kakantahin niya. Wag po, hindi ko na makikita ang mga apo ko. Wala na rin akong lolo. Baka magkakalyo din ang mga palad ko. Pang-Pamas Award, mga kababayan. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.